Magandang umaga po sa inyong lahat ha. Thank God it's Friday. At dahil Friday po ngayon, maya-maya lamang, siguro mga isang oras from now, may dalaw po ang magkakapatid na Duterte. Tatlo po sila ngayon narito sa Dahe. Si VP Sara, si Kong Pulong, at saka si Kitty Duterte. Ito po ay alinsunod dun sa naging kagustuhan ni Tatay Digong na gusto niya makita ang apat na anak niya. No? Kaya inaasahan po natin na pati si Acting Mayor Baste ay darating. No? Dahil kinakailangan naman pagbigyan si Tatay Digong na makita at makasama yung apat niyang anak at the same time. So titingnan po natin kung haharap mamaya sa briefing ang tatlong magkakapatid. Pero noong last Wednesday po, yung huling dalaw nila, pagkamat nandyan si VP Sara, ang sabi niya, si Kitty Duterte lang magbibigay ng briefing kasi nga sabi niya, turn naman talaga ni Kitty Duterte ito. So totoo naman po yun, turn ito ni Kitty Duterte at least nung Wednesday, hinayaan ni VP Sara na si Kitty magbigay ng briefing. Pagkamat today, inaasahan natin na dahil nandito naman si VP Sara at saka si Kong Pulong, baka tatlo silang humarap para magbigay ng briefing dahil alam mo naman, lahat tayo uhaw na uhaw sa balita tungkol kay Tatay Digong. No? In any case, napakaingay po ng internet, pero talaga naman po ako, hindi ako nagpapa-apekto dyan. No? Ako, focus lang po ako. Ang aking nais na mangyari, mapauwi si Tatay Digong, kakaroon man ng ibang opinyon sa ibang abogado, iisa pong layunin na mapauwi si Tatay Digong. At pangalawa, kinakailangan matanggal na ang mga bangag sa pwesto. No? At alinsunod dito, ngayon, pag-usapan po natin yung motion na hinain ng mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. Kung maalala niyo po matapos ang 4 na buwan na pagkakakulong, hinain na nga itong motion for interim release. Now, ang interim release naman po ay karapatan niya ng akusado dahil ang pagkakakulong naman ay para masiguro lang ang pagdadalo ng isang akusado sa pagdinig ng kanyang kaso. Siyempre, ang pag-aaresto sa kanya ay para magkaroon ng jurisdiction sa katauhan ng akusado ang hukuman para maiwasan ang pag-tamper sa evidence at pananakot sa mga witnesses. At meron naman po talaga mga basihan para magkaroon ng interim release. No? Unang-una, yung wala naman pong banta na tatakas ang akusado. Pangalawa ay wala naman pong kakayahan na gumawa ng iba pang krimen yung akusado. Anyway, kung maalala nyo, hinain ito matapos ang 4 na buwan na pagkakakulong at matapos ang, kung hindi ako nagkakamali, 1 buwan, pinasuspend. Pinadelay ang desisyon ng hukuman dun sa motion na para magkaroon ng interim release. Bagamat walang sinabi na dahilan na formal, tayo po ay nagbigay ng opinion na ito po siguro ay dahil naghahanap pa sila ng bansa na kukup-kup kita Tatay Digong. Kasi paano ka naman mabibigyan ng interim release kung wala namang bansa na handa na kup-kupin ka at magkaroon ng kustudiya sa pagkatapon ni Tatay Digong subject to conditions na ipapatupad din ng bansang yan. Sinabi natin na dahil lang ICC naman ay walang sariling gwardya, siya ay umaasa sa kooperasyon na ibibigay ng mga miyembro ng mga estado. No? At siyempre, yung interim release, bagamat hindi natin sinasabing imposible, hindi rin talaga likely. Dahil nga, kung ikaw ay hindi na miyembro ng ICC, wala ka na obligasyon na makipagtulungan sa ICC. Kaya rinule out natin yung interim release sa mga bansa na hindi kasapi na ng ICC. Kasama na dyan ang Pilipinas, ang bansang China, bansang Russia, bansang Amerika, dahil hindi naman sila kasapi sa ICC. Now, bakit ba kinakailangan o bakit may karapatan si Tatay Digong na magkaroon ng interim release? Well, una-una, sinasabi nga natin na ibang sistema dito sa ICC. Ang sistema dito sa inquisitorial system, kinakailangan mo lamang ng good reasons para ikaw ay mapa-aresto. Bakit? Kasi nakasaad naman sa Rome Statute na po pwede magkaroon talaga ng interim release. In fact, kung nasunod nga ang Rome Statute, dapat hinarap muna si Tatay Digong sa lokal na hukuman para masigurado ang kanyang mga karapatang pantao at para masigurado na walang paglabag sa soberenya ng bansa kung saan nanggagaling yung akusado papunta ng Dahe. Pero mas importante rito dahil doon pa lamang sa lokal na hukuman, sa RTC sa Pilipinas, dapat nagpasya na ang hukuman kung po pwede muna siya magkaroon ng interim release bago siya ma-extradite sa ICC. Hindi nga po nangyari yan dahil kinidnap na si Tatay Digong. No? At ngayon, narito na siya nakakulong. Pangalawa, yung inquisitorial system kasi nga, dahil good reasons lang ang warrant of arrest, kinakailangan payag din ang hukuman na palayain, panandalian ang akusado. Bakit? Well, as a matter of right, una-una po, no, talaga namang mayroong presumption of innocence. At yan naman po ay nakasaad din sa ICC Rome Statute, hindi lang yan nakasaad sa ICCPR, sa International Covenant on Civil and Political Rights, at saka sa batas ng Netherlands at batas ng Pilipinas, kundi nasa ICC Rome Statute na rin yan. So yung pagkakakulong, bago pa mapatunayan na siya nagkakasala, in fact, bago pa mapatunayan na mayroong probable cause, kasi yung probable cause, ngayon pa lang po, madidetermine dito sa confirmation of charges sa September 23. Yan po yung malaking pagkakaiba sa proseso ng Pilipinas ng ICC. Good reasons lang ang dahilan kaya nagkaroon ng warrant of arrest. Pero wala pa pong probable cause na mas mataas sa good reasons. At ang definition ng probable cause, meron ng krimen na nangyari at yung nasasakdalang posibleng gumawa ng krimen na yun. Wala pa po yan. Sa Pilipinas, hindi ka na ba makukulong hanggang nagkaroon na ng determination of probable cause sa mga piskalya na sang-ayon ngayon sa rules ng Supreme Court ay binding sa mga hukuman. No? So, talaga naman pong kapag hindi binigyan ng interim release, malaking dagok yan sa karapatan ng akusado. Kasi good reasons para lang magkaroon ng issuance of warrant of arrest pero wala pang probable cause. So talagang itong 5 buwan na nakakulong na si Tatay Digong, sa totoo lang, hindi po yan makatarungan. Kasi wala pang probable cause.
So dapat, kung ano man ang magiging desisyon ng hukuman doon sa issue ng probable cause matapos ang confirmation hearing, at sa tingin ko, 1 hanggang 2 buwan ang aabot bago magkaroon ng confirmation of charges dyan, kung di pa nga 3 buwan, ay kinakailangan magkaroon muna ng panandaliang kalayaan itong si Tatay Digong. So unang-una, kinakailangan mabigyan siya ng interim release dahil karapatan niya yan to be presumed innocent. At yung pagkakakulong ay para lamang sa dahilan na ito talaga ay kinakailangan at proportionate doon sa mga bagay-bagay na iniiwasan kung hindi siya makukulong, kasama na yung flight at saka pangalawa po ay yung pananakot ng mga testigo. So, ibig sabihin, talaga naman itong interim release ang siyang magbibigay ng buhay doon sa presumption of innocence, lalong-lalo na sa sistema ng ICC na mayroong warrant of arrest miski wala pang probable cause. So, ulitin ko po, no? Bakit ba kinakailangan na ma-detain na ang isang akusado sa ICC? Well, ito ay para lamang masiguro na nga ang pag-attend niya sa mga hearing at pangalawa, para maiwasan yung mga bagay-bagay na paghihimasok sa investigasyon. At pangatlo, para nga maiwasan yung paggagawa pa ng mga kung ano pang mga krimen. Now, mayroong mga nagkomento bakit daw ang mga abogado ni Tatay Digong ay in-include yan, yung he is not likely to commit any crimes. Well, alam niyo po, yan ay requirement ng Rome Statute. Kinakailangan sabihin yan. Hindi naman po yan pag-amin na siya ay may nagawa ng krimen. Kung hindi, pag hindi mo sinabi yan na wala naman pong probability na siya ay gagawa ng krimen, hindi ka mabibigyan ng interim release. Now, bakit naman, ano ang mga peculiar, yung mga pangyayari dito kay Tatay Digong kung bakit dapat siya mabigyan ng interim release? Unang-una, kumuha naman siya ng abogado. At talaga namang sinasabi niya na haharapin niya yung proseso. So, ibig sabihin, wala siyang planong tumakas, no? Dahil hinaharap niya yung proseso. Pangalawa, yung kanyang edad at yung kanyang mga sakit, kinakailangan naman, bigyan din niya ng konsiderasyon dahil may puso naman ang hukuman. No? Yung babaeng hukuman ay naka-blindfold, walang pinapanigan, pero may puso yan. So sa kasaysayan ng ICC, ngayon pa lang po na nagkaroon ng isang 80 anyos na nakakulong. Bagamat sa kasaysayan din ng ICC, wala pa silang binigyan ng interim release doon sa mga akusado ng core crimes. Yung Bemba na naabsulto later on, habang siya ay naabsulto na at undergoing appeal, binigyan ng interim release. No? Pero bata pa yung mga ibang involved. Ito si Tatay Digong, 80 na, balat at buto na. Wala nang kontrol sa gobyerno dahil ang gobyerno ng Pilipinas kontrolado ng kalaban nila. Buti sana kung nakaupo si Inday Sara as president, pwede nang sabihin na gagamitin ang instrumento ng gobyerno laban sa mga kalaban. Pero ang nakaupo ngayon, matinding kalaban ni Tatay Digong na siya nga nagpa-kidnap. So wala na talagang possibility para manakot o di man kaya ay gumawa ng kahit anong hakbang para mapigilan yung mga nais pagbigay testimonya sa paglilitis niya. No? At saka syempre, yung travel documents niya, wala naman siyang travel documents. So paano siya makakabiyahe? Yan po ay kukumpiskahin pa rin ng hukuman. No? At syempre, may mga pamamaraan para siya ma-monitor. Kasama na dyan yung kung saan siya titira. Kaya importante po yung bansa na tatanggap sa kanya, yung mga pagre-report sa hukuman, at saka if possible, yung electronic monitoring, yung mga devices para malaman kung nasan si Tatay Digong. At kung titignan man natin ang naging nakalipas si Tatay Digong, siya ay abogado, naging mayor, naging congressman, naging presidente, wala naman talaga siyang kahit anong krimen na napatunayan na ginawa. Pero ang pinakamatindi talaga ng dahilan para siya mabigyan ng provisional release, gaya ng sinasabi ko, wala pang nabigyan ng provisional release na akusado ng core crimes, pati ang mga nabigyan lang ng provisional release, yung mga naakusa ng pamimeke ng ebidensya at pananakot sa mga testigo, pero ito ang kauna-unahang akusado na 80 anyos. Nagkaroon na kasi ng karanasan yung dating UN, hanggang ngayon, no, yung UN Tribunal for the Former Yugoslavia, na yung dating presidente ng Serbia, si Milosevic, ay namatay sa kulungan. Dito rin sa parehong detention facility ni Tatay Digong, bagamat hindi ICC naglilitis. At nakita nila na talaga namang matindi ang galit ng mga supporters ng kahit sinong leader na namamatay sa kulungan ng International Tribunal dito nga sa Scheveningen sa The Hague. Now, at saka ang ICC sa kanyang mga desisyon, dun sa Bemba at saka Gabagbo case ay kinilala na hindi naman talaga pwedeng isang tabi yung humanitarian considerations sa desisyon na magbigay ng interim release. At siyempre, yung patuloy na pagdedetene ni Tatay Digong na wala pang probable cause ay inconsistent, salungat doon sa obligasyon ng ICC na itaguyod yung pinakamataas na standards ng human rights. Now, siyempre po, kaya natin sinasabi na po pwede at dapat siya mabigyan ng interim release, ay po pwede naman bigyan ng kondisyones yung kanyang interim release. No? Ano po yan? No? Yung restricting na, yung galaw ni Tatay Digong, po pwede naman po yung house arrest kung kinakailangan. Bagamat yung iba namang interim release ay binibigay ng mga naunang mga tribunals, gaya ng Tribunal for the Former Yugoslavia at saka Rwanda, malaya naman silang nakakagalaw kung hindi sa kanilang sarilang inang bayan, doon sa bayan na tumanggap sa kanila, po pwedeng i-require siya na umappear from time to time dito sa ICC na personal at yung pagbabawal na makipagkita sa ilang mga individual. So ano ba ang mga jurisprudence? No? Well, o nga po, sa ICC mismo, bagamat wala pang nabibigyan na accused sa core crime, si Bemba nga po binigyan nung nag-appeal na siya. Napatunayan ng trial court na hindi siya nagkasala, binigyan naman po siya ng interim release. Pero kung titignan nyo talaga, yung mga naunang hukuman ng ICT, International Tribunal for the Former Yugoslavia and Rwanda, talagang almost automatic na pagkahuli dun sa mga akusado, pinauuwi sila at dun mismo sa bayan nila. Bagamat hindi po yan govern ng Rome Statute. Yan ay govern ng statute ng ICTY at ng ICTR. No?
talaga naman po nakakauwi sila sa kanilang sariling bayan at pumupunta lang sa hukuman kapag meron ng paglilitis. Yan po yung mga bata kong bisita na cute na cute. Kanina po medyo napaluhan ako dahil sa nalaman ko na parang 3 araw na lang sila uuwi na. Napaka-cute po niya, no? Magkapatid po yan. Si Martina at saka si nakalimutan ko yung pangalan isa. Anyway, so sa tingin ko po, yung patuloy na pagkakakulong kay Tatay Digong ay hindi po yan absolutely necessary dahil wala naman siyang possibility na tumakas balat at buto na nga at wala naman siyang kahit sino na napatunayan na krimen na nagawa sa kanyang 80 anyos. At saka siyempre, kung ikaw naman ay nasa posisyon din ng mga huwes ng ICC, ayaw mo rin na may mangyari kay Tatay Digong habang nakakulong. Bukod sa 80 anyos, marami pang sakit. Ano pa yan? Okay? So sa tingin ko po, dapat mapagbigyan ng interim release. Bakit? Unang-una, dahil ito po ay magpapatupad ng presumption na hindi nagkakasala hanggang hindi pa napapatunayan. It upholds the presumption of innocence. Pangalawa, papakita ng commitment, paninindigan ng ICC na itaguyod ng karapatang pantao at at the same time, pwede naman pong itaguyod yung integridad ng proceedings sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga kondisyones. Hindi naman po kinakailangan ang patuloy na pagkakakulong ni Tatay Digong at hindi po siya proportionate, no? Doon sa dahilan kung bakit dapat talaga ipagkait ang kalayaan doon sa mga nasasakdal. Ulitin ko po, yung mga ibang tribunals talaga na nagnanais din at binuo pa nga ng Security Council. Ano ba kung pagkakaiba kapag binuo ng Security Council at binuo ng mga estado voluntarily? Lahat po ng desisyon ng Security Council, binding, mandatory, dapat sundin ng mga miyembro ng United Nations. So kapag ikaw ay linitis, sang-ayon nga sa mandato na binigay ng UN Security Council, lahat ng bansa walang kondisyon. Kailangan surrender yan. Wala nang desisyon kung mag-cooperate o hindi. Dahil hindi inaantay ang pagpayag ng mga bansa na suportahan yung gawain ng hukuman na binuo ng Security Council. Pero ang ICC kasi, hindi Security Council ang bumuo. Ang bumuo, voluntaryo sa panig ng mga miyembro ng hukuman ngayon, na sa ngayon po, hindi pa kasama ang mga makapangyarihang bansa sa daigdig, kasama ang Estados Unidos, Russia at China, pati na po ang India. No? So, medyo kakaunti talaga ang supporters ng ICC. Ang tawag nga po dyan ay European Court. No? At kaya naman po halos lahat ng African states ay naging miyembro dyan dahil din dinikit ng mga European colonizers ang kanilang economic assistance sa iba't ibang bansa ng Africa doon sa kanilang pagiging miyembro nga ng ICC. At ngayon po, nagbabanta na rin yung African Union na sabay-sabay bumitiw dahil nga pong reklamo nila, pinupuruhan lamang ang mga taga-Africa. Pero in the end, decision po yan ng hukuman. Pero ang mabuting balita po ay sinabi na ng mga abogado ni Tatay Digong na meron ng bansang tumanggap o handang tumanggap ni Tatay Digong. Siyempre, hindi pa po natin alam kung ano mga bansa yan. Pero alam naman natin na babantayan mo lang kung saan nagpunta si VP Sara at mukhang ito yung mga bansa na nakausap para bigyan ng interim release si Tatay Digong. Nangunguna na dyan siguro yung paboritong bansa ni Tatay na Japan. Pero sa tingin ko, hindi po mangyayari yan sa Japan kasi Japan ngayon ang presidente ng ICC at sa tingin ko umiiwas sa karagdagang obligasyon ang Japan. Now, pinuntahan din ni VP Sara Australia pero napabalita, bagamat ito'y dininay naman ni VP Sara na tumanggi ang Australia. Okay? Lately, nagpunta si Inday Sara sa France. So baka kinausap din si France. At well, ang nagsabi naman nito ay yung lawyer ni Tatay Digong na si Kaufman na yung aking pinopropose daw na remedyo, bagamat ito'y hiwalay na kaso, ay baka ma-alienate yung bansang Netherlands. So sa tingin ko, isang bansa rin na tinanong kung tatanggapin nila si Tatay Digong ay dito sa bansang Netherlands kasi miski narito siya, hindi siya nakakulong. No? At dahil si VP Sara ay narito ngayon galing sa Paris, hindi ko ma-erase yung possibility na nakipag-usap din siya sa authorities sa Belgium. Bakit? Kasi ang Belgium po, ang dami na pong tinanggap na mga akusado na nabigyan ng interim release. Oo. And other tribunals, no? So, sa tingin ko po, in fact, ang pinakamaraming ang bansa na tumanggap ng pinakamaraming akusado, hindi lang po sa ICC, kundi sa ICTY at saka sa yung Yugoslavia at Rwanda Tribunal, ay ang bansang Belgium. So, ang mga bansa talaga na nagbibigay o tumatanggap, Belgium, France, Netherlands. Di ba? Top 3 yan. Alam naman natin. Ang Belgium din napaulat na nagpunta doon si VP Sara. Pero ang Belgium, 1 oras at kalahati lamang ang kapital ng Belgium sa Paris. So hindi natin alam kung dumaan siya. Hindi rin natin alam kung paano nakarating dito sa dahig si VP Sara. No? Dahil alam mo naman, top secret talaga kung sino yung posibleng magbigay ng interim release, tumanggap ng interim release si Tatay Digong dahil alam mo naman mga kalaban natin, yung mga komunistang CPP-NPA na napakalakas dito sa Netherlands. Kaya nga po yung gulo dito ng mga vloggers at saka ng mga Pilipino sa Netherlands, na kung maliit na bagay po yan, kung lalaki po yan, dahil nga po dito ang kuta ni Joe Masison. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Dito po nanirahan si Joe Masison, Halandoni at halos lahat ng liderato ng CPP-NPA dito po sa Utrecht, Netherlands. So huwag po natin underestimate yung gulo na po pwede nilang gawin. So anyway, so yan po yung mga pinakamaraming bansa at mukhang kung magkakaroon ng interim release, it will be sa Belgium, France, Netherlands.
pupunta si Tatay Digong. Tignan natin kung tama ako. Dahil ako naman po, ako'y pinag-aaralan ang iba't ibang desisyon ng ICC. Kaya nga po, pagamat yung nga sinasabi ko na by way of jurisprudence, hindi sila nabibigay, there will always be, and there should be a first time, lalong-lalo na kung yung first time na yun ay para sa 80 anyos na first time din na linilitis ng ICC. Pero siyempre po, wala pong kapalit, wala po talagang kasiguraduhan na mapagbibigyan ng interim release ang ating Tatay Digong dahil ang jurisprudence nga po ng ICC pinagkakait yan. Bagamat ang kanyang edad at ang kasakitan ay isang bagay na baka makabago ng isip ng ICC, tanging panalangin lang po natin na mga nagmamahal kay Tatay Digong ang makakasiguro na magkakaroon na ng interim release si Tatay Digong. Pagdasal po natin yan. Araw-araw po, isama po natin sa dasal na sana mabigyan ng interim release si Tatay Digong dahil bagamat hindi pa siya makakabalik sa Pilipinas pag nabigyan ng interim release, hindi naman po siya nakakulong. Makakakain ng bulad, makakakain ng adobo, ng kanin, makakaikot, mas maraming makakabisita at magkakaroon ng mas normal na buhay. Pagdasal po natin ang interim release ni Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Dami pong nanood sa atin ngayon. No? Bagamat na-restrict nga po ang aking reach ng Facebook dahil nag-share daw ako ng fake news at yun yung balita na na-DQ daw si Secretary Remulla. Pero ang aking pinag-share naman isang reliable media outfit, mainstream media. So hindi ko alam kung bakit pati ako pinarusahan. Dahil talaga po sa libel, kapag ikaw nag-share lang ng isang libel news article, walang pananagutan yung nag-share. So bakit ako nagkaroon ng pananagutan? Hindi naman ako yung nagsabi ng fake news. Nagtiwala naman ako sa editorial control ng mainstream media na yun. No? So bakit ako parurusahan? Pero bagamat restricted pong ating views, mataas pong ating live ngayon. 1,371 po ang nanonood ng live. At ang engagement natin ay 705. So napakataas po ang ating engagement. So pasensya na po kayo. At ulitin ko po doon sa gulong nangyayari sa mga vloggers, hindi naman po ako sumagot kahit kailan dyan. At hindi na kinakailangan sumagot. Ang aking panawagan sa lahat, tutok po tayo kay Tatay Digong. Narito po ako sa The Hague para kay Tatay Digong. Hindi po para kahit kanino. Para kay Tatay Digong, ang aking pangako, sasamahan ko siya hanggang sa muli. Maraming salamat po. Ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!